You are watching United Pentecostal Church. Word in season, out of season. Our topic for today, in due time. Nakakabagot, nakakainip, nakakaboring. Ito po ang ating mga bukang bibig sa panahon na natatagalan tayo sa ating paghihintay. Sinabi po sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, "To everything there is a season, and a time to every purpose under the heaven." Dito po sa talatang ito, ipinapakita lamang po na sa bawat bagay merong kapanahunan. At ang kapanahunang ito ay itinakda ng Panginoong Diyos na nasa langit. Meron pong panahon ng pag-iyak at may panahon naman po ng pagtawa. May panahon ng pagsubok at may panahon naman po ng pagpapala. May panahon ng pagtatanim at may panahon ng pag-aani. Sinabi po sa Galatia chapter 6 verse 9, "At huwag tayo mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagot." Ang salita po dong kung hindi tayo manghihimagot, ito po'y tumutukoy sa kung hindi tayo magsasawa. Meron pong tamang panahon ng pag-aani. At dapat po nating maintindihan, ang ating aanihin ay depende sa kung ano po yung ating itinanim. Kung tayo ay nagtanim ng mabuti, aani po tayo ng mabuti. Kung tayo ay nagtanim ng masama, aani po tayo ng masama. At gusto ko pong sabihin sa inyo, meron pong napakagandang katangian na dapat taglay-taglay natin sa panahon na tayo ay nasa proseso ng paghihintay upang tayo ay hindi mainip. At ang mga katangiang ito ay binanggit ni Apostol Santiago sa chapter 5 ng Aklat po ng Santiago, verse 7 to 8. Ganito po ang sinasabi sa verse 7. "Mangagtiis nga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagparito ng Panginoon. Narito, inaasahan ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis, hanggang sa tanggapin ang ulang maaga at huli." Verse 8, "Mangagtiis din naman kayo, pagtibay ninyo ang inyong mga puso sapagkat ang pagparito ng Panginoon ay malapit." Meron pong dalawang katangiang binanggit dito po sa Apostol Santiago. Una, yung salitang pagtitiis, yung katangiang pagtitiis. Pangalawa, yung binanggit niyang pagtibayin ninyo ang inyong mga puso. Ito'y pinapatungkulan na yung katatagan. So dito ay pinapakita yung dalawang katangian, which is ito pong pagtitiis at pagiging matatag. Ito yung dalawang katangian na dapat nating taglay-taglay sa panahon na tayo po'y dumadaan sa proseso ng paghihintay. Si Joseph sa Old Testament, binigyan siya ng isang napakagandang vision ng ating Panginoon. It was a vision of promotion. Ipinakita sa kanya ang future, ang kanyang promotion, ang kanyang tatanggapin. Ngunit ang problema, hindi po ipinakita sa kanya ng Diyos ano muna ang kanyang pagdadaanan bago niya ito makuha. Experience first the painful process mula pa po sa kanyang sariling mga kapatid. Siya ay inulog sa balon na walang tubig. Siya ay pinagtangkaang patayin ng kanyang sariling mga kapatid. Ibinenta sa mga mangangalakal hanggang siya ay naalipin o naging alipin doon sa Ehipto. At dumating yung panahon na siya ay nakulong sa salang hindi niya namang gitwa. Pero lahat ng ito ay naging proseso para siya ihatid doon sa promotion na ipinangako o ipinakita ng Diyos sa kanya. At the end of the story, na-realize po ni Joseph na ito po pala ang kaparaanan ng Panginoon upang siya ihatid doon sa promotion na ipinakita sa kanya ng Panginoon. Dumating yung time nung sila po ay magkita-kita ng kanyang mga kapatid dahil ang pagkakaalam ng kanyang mga kapatid ay patay na siya. At nung siya ay nagpakilala, natakot sa kanya yung mga kapatid niya, ngunit dito natin makikita na na-realize po ni Joseph ang proseso. Na-realize po ni Joseph ang kaparaanan ng Diyos upang siya ihatid sa promotion. Ang sabi niya po sa Genesis chapter 50 verse 20, "At tungkol sa inyo, inyong ipinalagay na kasamaan laban sa akin. Ngunit ipinalagay ng Diyos na kabutihan, gaya ng sa araw na ito, upang iligtas ang buhay ng maraming tao." Kung hindi ka magsasawa, kung hindi ka manghihimagod, ay mag-aani ka at itataas ka ng Panginoon. Sinabi po sa 1 Peter chapter 5 verse 6, "Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time." Sa tama at takdang panahon, itataas ka ng Panginoon, pagpapalain ka. Huwag
tayong panghinaan ng loob, huwag tayong sumuko, magtiwala sa Panginoon at sa Kanyang proseso. Para sa atin pong lahat, ang pagpapala po ng Diyos hanggang sa muli. Ito po ang iningkod. Bati po sa nag-iwan ng kapayapaan. God bless us all.